I'm your professor, Brother Roderick De Vera. At ang topic po natin is all about what worship is not and what true worship is. So let's define what worship is not and what worship is. Good evening po, Sister Evita, Sister Leia from San Jose del Monte, Bulacan. And last time, natalakay nga natin ang mga bagay-bagay at konting review. At after nitong konting review, pray tayo. Kita ko lang din sa inyo. So, hindi na natin i-replay yung video, fast track na lang para mas makarami tayo mamaya. At magkakaroon tayo ng question and answer. Mag-prepare po kayo ng mga questions. Let's try to tackle it later. Worship is not about external ritual but a matter of the heart. Ito yung first definition, what worship is not and what worship is. So worship is not all about external ritual. Sabi nga sa Isaiah 29:13, wherefore the Lord said, for as much as these people draw near with me with their mouth and their lips to honor me, but have removed their heart far from me, and their fear towards me is taught by the precept of men. Tinanood natin si Sister Mirna Mapano from Italy. Kung nais niyo pong mapanood ito, i-review na lang po natin last session. Pwede niyo pong i-backread sa Pastor's Notebook na page, or let's try na ilagay yung link para sa mga huling nanood ay pwede po natin itong panoorin. Recording in progress. Ikalawa, worship is not a shown for others but a personal connection with God. So, yung una, napaka-clear naman, hindi pang external. Kasi kadalasan ng external ay it's all about the praise. But hindi naman absolute na not for external, So worship actually from internal to external, pero hindi palaging external. Kasi maraming tao, pakitang tao, hypocrite. They only praise nga with their mouth but not their heart. So ikalawa naman, not a show for others but a personal connection with God. Hindi rin ito for show. Hindi showmanship ang usapang worship. Ito ay patungkol sa ating connection sa Panginoon. At katlo, worship is not limited to be specific places but can be done anywhere. Tulad nung sa John 4:21 na nag-meet si Jesus Christ at saka yung Samaritan woman sa isang balon, and then sabi niya, dito sumasamba ang aming mga ninuno, si Abraham, kasi nga ang tawag din doon ay Jacob's Well. And sabi ng mga nasa sa Jerusalem lang dapat nasamba. Pero kami, dito sumasamba. So, yung Samaritan, part sila ng 10 tribes na nag-asawa sa iba't ibang lahi. Ang nag-remain talaga na mga lahi na nag-retain yung kanilang law from the law of Moses ay yung Benjaminites at Judah. That's why they are called Jew. Mga Hudyo. So, hindi sila nag-uusap nun. At sinabi nga ni Jesus Christ na dumating na nga ang panahon na hindi sasambahin ang Panginoon dito o doon, kundi, sabi niya, pwede nang sambahin kahit saan. At yun na nga, sabi niya dito, 4:21, Jesus said unto her, woman, believe me, the hour come, when you shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem worship the Father. At sinabi niya doon na, for the Father seeketh the true worshipper that will worship Him in spirit. At ikaapat natin, naliwanag ni Pastor Jerome, worship is not just about singing but encompasses all aspects of life. Kaya akala natin kasi naging general term na pag sinabing worship, napunta tayo sa loob ng church, mag-worship, ay yung kakanta or halimbawa, sabi din ng worship leader, let's start worshiping the Lord. Actually, you already gave your life as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, pag-gising mo pa lang, you already started to worship.
because that is your reasonable worship. Yun yung sabi sa Romans chapter 12. So it's not just about singing, no? But it encompasses all aspects of life. And worship is not a performance for human approval. Hindi yung showmanship o performance lang para makita ng tao at magsabi sila, ang ganda, na-bless ako. Hindi ganon. But it is a sincere offering to God. Tulad nga ng sinabi kanina, we offer our life as a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord. Hindi mo na kailangang anuhin pa yung tao kung ano yung, maganda ba yung boses ko? Or maganda ba yung damit ko na nagsimba? Kasi akala natin minsan pag sinabi mong nagsimba, ay nagsimba ka lang for showmanship para ipakita kung ano meron ka, para makita kung sino yung habol mo. Hindi pumunta tayo doon sa loob ng bahay-sambahan para sumamba, hindi lang para magsimba. Okay? So, iba kasi yung simba sa samba. Simba means root word ng simbahan or lugar. Samba means sambahan, yung gagawin mo sa lugar na iyon, sasamba. Pero hindi doon nag-start ang pagsamba. Okay, ang pag-start ng pagsamba ay doon pa lang sa ating paggising. Dapat nag-start na yung pagsamba natin. Puri tayo sa Panginoon. So, puri tayo sa Kanya. Offer natin ang ating sarili bilang handog na buhay. Ang ating katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Sa harapan ng ating Panginoon. And then number 6, worship is not a means to gain material blessing but a response to God's grace. Kaya, sabi nga dito sa Romans 12:1, I beseech you therefore, my brethren, by the mercies of God. Yung salitang mercies ay synonymous din siya but not totally absolute na parehas ang essence, no? May pinagkakaibahan din sila. Pero ang pagsamba or yung ating pagbibigay ng ating buhay bilang isang living sacrifice or yung kabanalan natin para matanggap tayo, maging kalugod-lugod sa Diyos at para ito yung maging reasonable service natin at sa Greek nito, latreia, yung service, worship, ay by the mercies of God lang. Okay? Response lang sa mercy o biyaya o habag ng Diyos kung bakit tayo mag-worship. Kaya naka-red yung mercy dito. So it doesn't mean na meron kang material na tinanggap, active ka, masaya ka, excited kang sumamba sa Panginoon dahil ang nag-motivate sa iyo ay yung blessing na natanggap natin. So, hindi po ganun. Okay? At yung response ng grace ni Lord, hindi tayo karapat-dapat sa mga tinanggap natin. Hindi tayo karapat-dapat na humarap sa Panginoon. Kailangan magkumbaba tayo. At yun, talagang tanging biyaya lang na makalapit tayo sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit tayo sasamba sa Kanya. And worship is not about following traditions blindly but understanding the spiritual significance. Pinaliwanag yan ni Professor Dex. Teacher natin yung Systematic Theology 2 from Canada. Worship is not about following traditions blindly but understanding the spiritual significance. Hindi yung kung ano lang yung tradisyon na kinamulatan mo, yun na yun. Kailangan tingnan mo, ano ba ang importansya niyan? Ano ba saan ba nahugot yan sa Biblia? Okay? So, Mark chapter 7:7-8 and Mark 13:13. Sabi nga dito, howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines, the commandments of man, for laying aside the commandment of God, behold the traditions of men. Number 8, worship is not bargaining pool with God, but an expression of love and reverence. At basa yan sa Micah chapter 6, verse 6-8. At naipaliwanag na rin po natin yan. Worship is not a competition, but a communal act of glorifying God together. So, it is about togetherness. Merong worship kasi na private, public, at saka corporate. Okay? Pero lahat yun worship. Pero hindi ibig sabihin na ang worship ay limited to personal lang, or private lang, o public lang. No. So, madalas kapag nagsasama-sama, ito ang dito nagkakaproblema. Feeling ng iba ay nagkakaroon ng competition. So, hindi yun yung goal ng worship. Pumunta tayo sa loob ng paisambahan, hindi ka man yung tutugtog or kahit halimbawa yung mga convention, gano'n, may mga iba-ibang makikita nating nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. Akala natin yung worship na yun ay nagpapagalingan. Hindi ganun po ang worship.
mga kapatid. Kung yun ang nararamdaman natin, ayusin natin ang ating puso. Hindi maganda po yun. Kailangan, na-challenge tayo. Pero hindi yung naiinggit or feeling natin mas magaling pa ako dyan. Hindi maganda yon kapatid, lalong-lalo na nasa kalagitnaan tayo ng isang-isang. So, input yan ng kaaway sa ating isipan. Kaya, dapat tayo ay magpaayos, magpa-heart check tayo sa Panginoon kapag ganun po ang ating nararamdaman. At number 10, worship is not about eloquent words but authenticity and sincerity. May paliwanag po yan, Brother Marlon. Last time, panoorin na lang po natin. Back po tayo sa page. Matthew chapter 15 verse 8, These people draw nigh unto me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. So, kung genuine ba talaga o hindi pwedeng i-judge ng tao yan. May mga tao pa nga, pag bawa lang, nagpaawit at sabi ng approval ng ibang tao, sasabihin, hindi ako na-bless. Kung authentic naman yung pagsamba ng taong umawit na yun, o lalo na yung kahit katabi mo lang, kahit nasa baba. At sabi natin grabe naman, hindi ako nabe-bless sa boses nitong katabi ko. Hirap naman sumamba ng ganito, hindi naman, wala naman sa tono. Hindi naman sa pagandahan ng salita at saka boses yung pag-worship, di ba? It's all about the tune of the heart. Kung naka-tune in ba yung heart natin. Kung ang puso ba natin ay nakatono sa harap ng Panginoon. Kahit maganda pa ang tono ng boses natin, kung mali ang tono ng puso natin, kapatid, sa Panginoon. Your heart is far from God. Maybe you are honoring your person. Hello po. Yan. So, worship is not a duty, but a joyful response to God's goodness. And serve the Lord with gladness before His presence with singing. Yan. So, hindi po basta kabigatan lang kung bakit tayo mag-worship kay Lord. Kailangan. Ganito, ganyan. Oo, kailangan, pero dapat gustong-gusto mo kung bakit ka mag-worship. Hindi lang basta yung kailangan mo. Dahil gusto mo, kailangan mo na gusto mo pa. So, intentional kasi ang worship. It is a joyful response. Sa dami ba naman ang ginawa ng Lord na mabuti? So, actually, beyond those goodness pa rin, we have to worship the Lord. Serve the Lord with gladness, come before His presence, in His presence with singing. And worship is not a duty, Magandang gabi po, but Pastor. a response to God's goodness. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. So, yun yung verse niya. At Good evening po sa dito po tayo Good evening huminto po sa sa number 12. At before tayo mag-start sa number 12, ay magpe-pray po tayo. And magandang gabi po sa mga nasa live stream. Meron po tayong 23 na nag-review pa lang po tayo, Di pa talaga tayo nag-start. So, good evening po. Pa-share po ang atin pong live streaming. Sister Rosemary, welcome po. Namiss ko kayo. Brother Eleuterio, Brother Romy, watching from Dasma. Brother Carlos, watching from Makati. And Sister Pastora Eleanor. And our professor in music, Pastor Jeron, is also watching with us from Urdaneta. And si Bayaw, nakita ko na dyan. So, ano ba talaga yung worship na tinutukoy, ang pagsamba? Po ay nakasubaybay ngayon sa ating page, Pastor's Notebook. At meron po tayong nai-register na online Bible School called Mobile Bible School. At meron po tayong mga courses like pastoral or certificate level studies, yung pastoral studies, biblical studies, so may certificate po yun. At ito naman po ay under ng music and arts certificate level. At ang subject na ito ay Theology of Music, Praise and Worship. This is also available or credited sa mga bachelor, doctorate, and masteral because this subject is
mas malalim na pag-aaral ng music, praise and worship. It is not a usual na pag-aaral. Kaya kung gusto nyo pong makredit ito, pwede nyo pong enroll under ng Mobile Bible School para hindi po sayang yung ating panonood. But kung hindi nyo naman interest na ma-credit ito as one subject, free po lahat ng panonood. Pwede po kayong humingi sa akin ng atin pong mga video link simula nung first session hanggang ngayon po sa 6 sessions. Ang atin pong specific topic is about what worship is and what worship is not. At ngayon po, pang number 12, worship is not a one-time event but a lifestyle of honoring God in all things. At makinig po tayo sa paliwanag po ng atin pong sister in Christ. bawat isa. Ang good evening po sa bawat isa. So, bago po ang lahat, yung mga nasa Zoom po, naririnig po ba natin yon? Opo, Pastor. Okay, sige po, continue po natin. Thank you. Ang topic pong ituturo sa atin ngayon ni Bishop Roderick is about what worship is not and what true worship is. So one thing we must remember po is worship is not a one-time event, but it is a lifestyle of honoring God in all things. Not just for the church service, hindi lamang po sa panahon na nandun po tayo sa ating mga iglesia, but it is a continuous part of our lives wherever we are, what we are doing, no matter what we are facing. Nandun man tayo sa bed of process ng buhay natin or nandun man tayo sa lowest ebb of our lives, even in a situation beyond our control, worship must be present in us. It must be seen in us because this is what the world is expecting from us. Ito po yung gustong makita ng mundo sa atin. That the fruit of our lips shall always be hallelujah. No matter how hard, no matter how painful, no matter how difficult the situation, dapat po nandoon yung ating mga papuri sa ating Panginoon. Isa pong encouragement ni Pablo sa mga believers sa Thessalonica, sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 17, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So the will of the Lord for us is to rejoice, to pray, and to give thanks in everything. As the world sees the joy, the prayerful heart, and the thankful heart, in this process we are pointing the people toward Christ, our Lord and Savior. So no matter what the situation, as long as the thankful heart, the prayerful heart, and the joyful heart, it produces worship in our lives. Sa Diyos po ang papuri, luwalhati at pagsamba. Amen. Amen. Napakaganda po, di ba? So, hindi lang tuwing masaya tayo, hindi lang tuwing nasa bed of process, o kahit nasa pinaka malalim na bahagi or mapait na bahagi ng ating buhay, ay kailangan talaga nag-worship tayo. We are honoring God in all things. All things, small things, big things, kasama po lahat yon. So, napaka-clear po ng itinuro po ng atin pong share tonight. At kung may maisip po kayong ibang definition ng worship na hindi natin nabanggit, pwede nyo po i-share sa atin. Ano po? Feel free at babasahin po natin yan. So, yan po si Sister Arcelia or Pastora Arcelia. Mga estudyante din po natin sila sa Mobile Bible School. Nakaka-bless. At ngayon po, number 13 na tayo. Worship is not a mechanical routine but a heartfelt expression of devotion.
na baka para na tayong robot mag-worship. At pupunta ka na lang every Sunday, gagawin mo yung routine, MC or something na tutugtog, ganyan, mag-usher, parang bakit nagiging routine na lang siya, hindi ka na excited. Anong problema, di ba? So maybe, hindi na genuine yung worship natin. Dapat meron tayong heartfelt expression of devotion. So, but in vain they do worship me, teaching for doctrines of commandments of men. Try natin pakinggan po si Brother Darrell Jun Iales from Japan. Estudyante din po natin to sa Mobile Bible School. Pagpalang gabi po sa ating lahat. I am Brother Darrell Jun Iales, and tonight I am going to share with you about genuine worship or true worship. Let us read together Matthew chapter 15 verse 9. But in vain they do worship me, teaching for doctrines and commandments of men. In Matthew chapter 15 verse 9, Jesus delivers a powerful message about the essence of worship. He warns against worship that is merely mechanical, devoid of true devotion, and emphasizes the importance of heartfelt expression in our worship to God. Una, sinasabi dito at pinapaalala sa atin ng ating Panginoon, understanding true worship. Worship is not merely about outward actions, but about the condition of the heart. Ang pagsamba daw ay hindi lamang tungkol sa mga kilos sa labas, no, o pakitang tao. Ito ay tungkol sa kalagayan ng puso, no, at lalim ng ating pagmamahal sa Diyos, no. It involves genuine reverence, love, and devotion towards God, no. Ito daw ay nangangailangan ng tunay na paggalang, pag-ibig, at debosyon sa Diyos, no? Kaya pinapaalala sa atin ng passage na ito is understanding true worship, no? At pangalawa, rejecting empty rituals. Jesus condemns the Pharisees for their shallow worship, which focus on external practices rather than inner transformation. Kaya kinundina ng ating Panginoong Hesus sa mga Pariseo, no, sa kanilang mababaw na pagsamba na nakatuon lamang sa panlabas na gawain, no, mapakitang tao kaysa sa pagbabago sa loob. He warns against worship that prioritizes human traditions over the commandments of God, no. Kaya nagbigay ng babala ang ating Panginoong Hesus, no, laban sa pagsamba na nagbibigay prioridad sa mga tradisyon ng tao kaysa mga utos ng Diyos, no? Kaya number 3, the danger of hypocrisy. Kaya sinabi dito, hypocritical worship where outward appearances mask inner emptiness is denounced by Jesus, no? Ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo, no, ang hipokritong pagsamba kung saan ang kanilang ginagawa ay pakitang tao lang, pero ang kanilang kalooban ay puno ng inggit at mapagpaimbabaw. Sabi pa dito, true worship requires authenticity and sincerity, not mere performance, no? Kaya sabi ng Panginoon, ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng pagiging totoo at pagiging tapat. Hindi lamang sa panlabas o pakitang tao na tayo ay nagsasamba sa Lord, no? Kundi gawin natin ito mula sa puso. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay nakabase doon sa ating intensyon, no? Hindi natin kailangan i-impress, no, ng ating kongregasyon o ang ibang tao na tayo nagwi-worship sa Lord, na tayo sumasamba sa Lord, no? Ang kailangan nating i-impress is yung ating Panginoon. Dahil sa Kanya tayo nagsiserve, sa Kanya tayo naglilingkod, at kailangang ipakita natin ang pagiging tapat o pagiging matapat sa Kanya para tayo ay maging epektibong leader sa ating mga kongregasyon.
And number 4, the call of authentic worship. Jesus calls believers to worship in spirit and in truth. John 4:24 emphasizing the importance of genuine devotion, no? Tinatawag ni Jesus ang mga mananampalataya na magsamba sa espiritu at sa katotohanan, no? Ayon sa Juan chapter 4 verse 24. Binibigyang diin dito ng ating Panginoong Hesus ang kahalagahan ng tunay na debosyon o worship, no? And of course, sabi dito, authentic worship involves surrendering our hearts to God, allowing His Spirit to transform us from within. Sabi ng ating Panginoong Hesus, ang tunay daw na pagsamba ay kasama ang pagsuko ng ating mga puso sa Diyos. Pahintulutan ang Kanyang Espiritu na baguhin tayo mula sa loob. Pahintulutan natin ang banal na Espiritu na siyang mangusap o siyang magkontrol sa ating buhay. Huwag tayong mag-rely sa ating sariling kakayanan o kapasidad dahil ang lahat ng ito ay limitado lamang. At sa aking pagtatapos, in Matthew chapter 15 verse 9 reminds us that true worship is not a mechanical routine but a heartfelt expression of devotion. Let us strive to worship God authentically with hearts full of love and reverence, seeking to honor Him in spirit and in truth. May our worship be a reflection of our intimate relationship with Him as we surrender ourselves completely to His will. To God be the glory. Amen. O, di ba? Ano pa idadagdag ko? Talagang naipaliwanag na ng gusto ni Brother June. O, di ba? At Brother Darrell, sorry. Brother Darrell. Tama naman, di ba? Darrell June at Nick. Patignan nga natin. Darrell. Tama. Darrell June. So, praise God. Napakaganda, no? Talagang hindi dapat robotic ang ating or mechanical yung ating routine ng pag-worship, di ba? Kundi dapat ay heartfelt, intentional, tulad nga ni Jesus. Yun ay isang magandang example ni Brother. Gaya ng pag-worship ng ating Panginoong Hesus, talagang ramdam mo ang presensya na sinasamahan siya ng Ama. Ganon din tayo pag mag-worship. Ano man ang gawin natin, nakaalay yung ating buhay bilang banal at kalugod-lugod. At ginagawa natin yung mga bagay niya to glorify our God, not by our own benefit. Kasi lahat ng iniisip natin na ganansya na pabalik sa atin, matik yan eh. Basta ma-please natin yung heart ni Lord. Hindi dahil sa kailangan paulit-ulit mo itong gawin, kundi dahil taos sa puso at ramdam mo talaga na ito ay gagawin mo. May full devotion. Ramdam natin. Hindi isang manhid na pagsamba. So number 14 na po tayo. Worship is not a means to gain favoritism with God, but as a response to His love. Good afternoon, Dr. Roderick. At yung napunta po sa akin, Psalms 115 verse 1. According to King James Version, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. Worship is not about self-glorification, but exalting God's name. This verse expresses the sentiment that worship should not be focused on self-glorification, but rather on exalting the name of God. The psalmist acknowledge that glory shall be given to God's name because of His mercy and faithfulness. Ang tinutukoy po dito sa verse 1 ng Psalms 115 na
Ang dapat lamang maitaas kundi ang pangalan ng Panginoon at hindi ang ating sarili. So when it comes sa pananalita, maging sa paggawa ng awit, pangalan ng Panginoon ang dapat maging sentro at laman ng mensahe. This verse emphasizes the idea that worship is not meant to elevate human beings or fulfill personal desires for recognizing or praise. So yung idea, for me, yung idea po ng verse na to, when it comes sa worship, hindi itaas ang sarili. Hindi exalt ang sarili, kundi ang ma-recognize ang Panginoon. No? Instead, it's called for a humble or reverent approach to worship. So when it comes sa worship, ito yung nag-emphasize na dapat ang tao ay palaging magpakumbaba sa Panginoon. And the focus ng verse na to, for me, is honoring and magnifying God's name, acknowledging His attribute, and recognizing His boundless love and faithfulness. So, for me, it's parang nagre-remind tong verse na to na bilang tao, yung Panginoong Diyos lamang ang siyang maitaas sa ating pong buhay. So, yun lang po. Salamat po. Yan. Thank you po, Brother Dr. Dennis. Siya nga pala, no, nasabi kanina ni Sister Eleanor, Bishop. Hindi po ako Bishop, correct ko lang po. Sabi niya, Bishop na si, Pastor Eric. Hindi po ako Bishop. Brother, okay na tayo sa brother. So, marami pong salamat, Brother Dennis, all the way from Bohol. Pagkaalala ko, taga Bohol po si Pastor Dennis. Yan. Ito si Brother Franco yung susunod. At, not unto us, O Lord, not unto us. Grabe. Parang, kapag dinoble po ang word, ang tawag po dyan ay emphasis. Ini-emphasize talaga ni David na tayo dapat ay we have to give glory unto the name of the Lord for His mercy and for His truth's sake. I'm very blessed sa pagkakapaliwanag po ni Brother o Pastor Dennis kanina. At kung meron po kayong nais i-share habang tayo ay nakikinig, comment lang po natin. Babasahin po natin ito sa ating comment section. Sa mga nasa Zoom, pwede rin po tayo mag-comment. Mamaya, babasahin natin yung nasa Zoom. Kasi nakaharang sa screen eh. Kaya late tayo magbabasa sa Zoom. Unahin natin yung mga nasa live streaming. And next, worship is not about being perfect, but coming as you are. Coming as you are. Kung sino ka. Kung sino ka sa harapan ng Panginoon. So ito po, kailangan pakinggan po natin si Pastor Franco Sangreo. It's not about being perfect, but coming as you are before God. Sa madaling salita po ay ang pagsamba ay para sa akin po ay nagsisimula noong time na tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At by faith ay inimpute sa atin ng Panginoon yung kanyang righteousness. At doon na nagsimula yung ating tunay na pagsamba. Anong ibig pong sabihin nun ay nahabag po sa atin ang Diyos. At dahil sa kahabagan niya ay niligtas niya tayo doon sa krus ng Kalbaryo. And by faith, we acknowledge ourselves as sinners at tinanggap natin yung finished work ni Christ doon sa krus ng Kalbaryo. And as Christians, katulad ng ginawa ng Panginoon na binigay niya sa atin ang kahabagan, ganoon din po mga kapatid ay nais ng Panginoon na mahabag din tayo sa ating kapwa na mga makasalanan din. Tulad ng sinasabi po dito sa Mateo 9 verse 13 na sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo na tumutulig sa kanya dahil kasama niya si Mateo, ang tax collector, at iba pang mga tax collector na kasama ni Mateo at kumain sila sa bahay.
At nung kumain nga sila sa bahay ni Mateo, ay nakita sila ng mga Pariseo at sabi, "Oh, bakit kayo? Ba't niyo kasama ang mga makasalanan?" Sabi kay Jesus ng mga Pariseo. At sinagot nga sila ni Jesus dito sa Matthew 9 verse 13. Sabi niya, "But go and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice. But I am not come to call the righteous, but sinners to repentance." Sa madaling salita, sinasabi ng Panginoon, balikan niyo yung Hosea chapter 6 verse 6. Kinot niya kasi rito sa Matthew 9:13. At sabi niya sa mga Pariseo, balikan niyo nga yung Hosea chapter 6 verse 6. Ito ang sinasabi. Pag-aralan niyo kung ano ibig sabihin nun. Sinasabi, I will have mercy and not sacrifice. Sa madaling salita, sa Tagalog, ay mas gugustuhin ng Panginoon na mas maging mahabagin tayo sa ating kapwa kaysa sa anumang alay natin sa Panginoong Diyos. So kung hindi tayo nahabag sa ating kapwa, tapos may kung anumang alay tayo sa Panginoon, parang walang saysay yung ating pagsamba. So dito, sinasabi ng Panginoon, ang tunay na pagsamba ay yung nahahabag din tayo sa ating kapwa. So worship is not about our being perfect, but coming as we are before God. And to make the long story short, mula doon sa ating pagtanggap sa Panginoon, nahabag sa atin ng Panginoon, dapat din mahabag tayo sa ating kapwa. Yan. So yun yung sinasabi niya sa mga Pariseo at yun din ang gusto niyang sabihin sa atin, sa ating lahat. Purihin ng Lord sa hapon ito. Magandang hapon po. Amen! Napakaliwanag din po nun. Diba? At yun yung context ng Matthew chapter 9 verse 13. Yung nakita nila si Jesus Christ kasama yung mga makasalanan na kumakain. Sino nga naman hindi makasalanan? Diba? Lahat tayo makasalanan. Si Jesus lang talaga yung perfectong naging tao dito sa mundo. Kaya tayo mga kapatid ay biyaya lang talaga ng Panginoon kung bakit tayo sasamba sa Panginoon, makakalapit sa Kanya. Napakaganda rin yung sinabi po ni Pastor Franco na sinabi. It's not about being perfect, but coming as you are Kailan before nagsimula God. ang worship? Sa madaling salita po, ay ang pagsamba ay para sa akin po ay nagsisimula noong time na tinanggap natin ang Panginoon bilang. So, sinong agree doon? Actually, ang pagsamba, kahit sino naman pwede sumampa. Kahit di ka pa nakalapit kay Lord. Pero yung tunay na pagsamba, kasi sabi nga ng Panginoon, for this is the time na the Father seeks to He is seeking a true worshiper. True worshiper. So, ibig sabihin, hindi lahat na nag-worship ay true. Kaya ang pagsisimula ng true o tunay na pagsamba, kailangan mo ng relasyon sa Panginoon. Kasi nga, pag sinabi mong worship, ang ginagamit doon ay yung connection ng Spirit. And only by the Holy Spirit, by the seal of the Holy Spirit, by the mark of the Holy Spirit, by the bearing witness of the Holy Spirit. Sabi nga sa Romans chapter 8, diba? For the Spirit bear witness, capital S yung Spirit na yun, bear witness within our spirit that we are sons of God. So, yung Espiritu ng Diyos, yun yung dahilan kung bakit tayo nakakalapit sa Panginoon, nakakasamba sa Panginoon. Kahit sino rin pwede magpuri. Let everything that has breath praise the Lord. Kahit hayop pa yan. Actually, kahit walang breath, they are praising the Lord. Psalms 148, 149. Mga puno, halaman, ulog, kidlat, lahat yan nagpupuri. Iba talagang worship. Diba? All creations praise, but not all creations worship. Only the true worshiper and those who are related to God, the Father, as the Father, through His Son. No? Kasi ang way natin sa Father is Jesus Christ. So, praise God. Clear. Number 17, pakinggan po natin si Brother Allen Andrade, isang masugid natin itong estudyante po. Yan, pakinggan po natin siya. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. A blessed afternoon to everyone. Ano ba talaga ang tinatawag na true worship o ang tunay na pagsamba?
batay sa banal na aklat, sa Book of Psalm chapter 51 verse 16 to 17, sabi dito, "For you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with a burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, you will not despise." So makikita natin dito sa Psalm chapter 51, itong dalawang verse 16 and 17, makikita natin dito na ayaw pala ng ating Panginoon Diyos ng mga burnt offerings or yung mga material na mga sacrifices, mga material sacrifices. God does not want material sacrifices when someone sins. Pag isang tao nagkakasala, ayaw niya na ang kapalit nito ay magbibigay tayo ng mga material para mabayaran natin ang ating mga kasalanan. Kundi ang gusto ng Diyos is to present our body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Katawan natin na banal, yun ang minimithi, yun ang gusto ng ating Panginoon Diyos sa atin. To present our body as a living sacrifice, holy and acceptable to our Almighty God. A body with a heart that follows Him, fully obedient in all His ways, a pure heart, yung puso talaga na mapagkumbaba, sobrang mapagkumbaba, a humble heart, broken to the point of confessing sin. Humble na talagang mapagkumbabang puso, na talagang to the point na pagpapakumbaba na to the point na parang broken na yon, broken na to pieces, talagang sobrang magpakumbaba na talaga, confessing sin, na to the point of confessing sin. So gusto ng ating Panginoon Diyos ay yung submissiveness and fully obedient to His word, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga utos, talagang submissiveness, total submissiveness and fully obedient to His words. Dahil sa paraan lang na ganito, we can achieve true repentance with a worship true and acceptable to our Almighty God. Maraming salamat po. Amen. Thank you po. Yan. Isang mapagpalang hapon sa At ating lahat. tunay nga, sa magitan ng repentance, kung bakit tayo makakalapit sa Panginoon ng malaya din. Kasi kasalanan din minsan yung hadlang sa ating paglapit sa Panginoon. At pag sinabi mong worship, ay hindi pwedeng hindi ka mag-worship na hindi ka lalapit. Sa Old Testament, every time na sinasabi ng I will worship the Lord, lalapit sila kay Lord na may dalang offering, pero external offering. Ngayon sa New Testament, ganun din, lalapit tayo kay Lord, pero may daladalang offering, internal offering. We offer our life as a living sacrifice. At sa sacrifice na yon, hindi yung sacrifice na, yun sabi niya, for thou desire not sacrifice, else would I give it. Hindi sa mga burnt offering na yun kundi yung broken spirit, yung ating pusong mapagpakumbaba. Napakaganda. At yung mapagpakumbabang puso, yun nga, ang sabi ni Brother Allen, ay yung nagsisising puso. May puso na may pagsisisi talaga. Kaya thank you po, Brother Allen. All the way from Mindoro ba yun? Mindoro ata. Nakalimutan ko kung saan specifically. Yan. Pa-comment na lang po. Shout out kay Brother Nico Dangalan. Nasa Italy din po siya. Yan. Estudyante po natin ng MBS yan. Isang masugid na estudyante kahit minsan nasa trabaho ay nag-aaral pa rin. At eto, number 18 na po tayo. So number 18, worship is not based on religious rites but on God's revealed truth. Parang kung mapapansin nyo, no, halos mag-overlap sila, di ba? Religious rites, ritual, tradition, mechanical, outside, external. Worship is not based on those. Parang ini-specify lang natin kung alin doon, no? Pero parang generally hindi panglabas, ganun yung sinasabi niya. Hindi para sa atin, hindi para panglabas, hindi para pagpapakita.
di para sa sarili na glorify ourselves. So, ito na naman, religious rites. Religious rites means, yung external ceremony, yung pinag-aralan natin, yung salitang treskeia sa fourth session natin. Kaya, meron pong meaning ang worship sa Old Testament at saka New Testament. Sa Hebrew, ilan ang mga words na ginamit in translation ng worship. Iba-iba. Kumbaga sa praise, merong 7 forms of praise kasi 7 Hebrew words yung mga yon. Sa worship din, marami din po sila. Kaya i-review po natin. Mag-request po kayo sa akin. PM nyo po si Pastor's Notebook page. Send po natin sa inyo lahat ng link ng mula first session hanggang sa session na ito para ma-review po natin. Napakaganda ang ating pag-aaral about theology of music, praise and worship. Bagamat ito ay medyo malalim, siguro kaya nyo na itong kagatin. Bagamat ito ay mga karne na, pero ito naman ay sinisigurado ko sa inyong malaman. So worship is not based on religious rites but on God's revealed truth. Pinapakita lang nito na hindi lang naman kasi yung mga rights or bagamat these are right, right na R-I-G-H-T, tama, but sometimes these rights are not right if it is all for ceremonial, external ceremony only, o pagpapakita nga. Kaya nga yun sa James chapter 1, di ba sinabi doon, na ang pure na religion, pinaliwanag ko rin doon na hindi true religion yung nakasulat doon sa James chapter 1 verse 27 I think or 29, nakalimutan ko na 28, 29 ganun. So hindi po external ceremony ang true worship. Okay? Bagamat ang salitang treskeia ay external ceremony. Okay? But it was also translated in other Greek version as worship. Kaya yung salitang religion at worship ay merong isang translation or isang verse sa Bible na ulitin ko ang translation niya ay worship. Pero kinorek doon ang pure na worship, okay, ang pure na religion, hindi true pure. Ayun daw magbigay tayo sa mga balo at mga ulila. Kasi sinasabi doon na ang treskeia ay hindi lang religious ceremony. Pag sinabi mo kasi religious ceremony, nandun ka lang sa loob ng templo, magbibigay ka, mag-aalay ka ng salapiman yan or hayop sa loob. Pero sa labas, ang damot mo naman. So ano ba ang katotohanan? Kaya ang worship is not based on religious rites. It's all about on God's revealed truth. Ano ba? Sa loob ka lang ba ng bahay pagsamba, nakaalay, paglabas mo, wala na? Diba? Kailangan tayo mga kapatid, nakaalay ang ating buhay, hindi lang sa loob ng bahay sambahan. Kahit tayo lumabas, kung gaano dapat tayo kaapoy sa loob, ay dapat mas maapoy tayo sa labas. Kasi sa loob, ilang oras ka lang nandun, sa labas, kamusta? Diba? Hindi lang sa tuwing sabihin natin, hindi naman masama. Nagbabaga ang uling pag pinagsama-sama, nag-aapoy ng gusto. Pero pag lumabas ka na, nag-iisa ka na, anong klaseng apoy meron ka? Pahina na ng pahina. Kapatid, doon ka sa apoy, all-consuming fire lumapit. Hindi lang tayo dapat nakaasa lagi yung ating pagiging on fire. Sa mga kapatiran at sa Panginoon, direkta. Yung tila baga para kang si Elijah na kayang magtawag ng apoy mula sa langit papunta dun sa inialay na hayop. Kahit basa pa yun ng tubig, yung paligid niya. Ibig sabihin mga kapatid, kahit ikaw ay punong-puno ng pagsubok, kailangan kayang mag-apoy galing sa fire na nagmumula sa Holy Spirit. Kasi hindi naman umaalis yung Holy Spirit dyan. Pag tinanggap mo na yan, nandyan na yan Nagigrieve siya, oo. Nasasaktan, napagsisinungalingan. Diba? Pero hindi yan lalayas ng basta-basta. Kung tumanggap ka sa Panginoon, yun na yun. Nakamarka na yan. At ano ba ang katotohanan? Diba? Siya ang nagtuturo ng katotohanan. Ang katotohanan, meron ka ng banal na espiritu, ayaw mo mag-apoy. Because the Holy Spirit is also called fire. Diba?
Colossians chapter 2 verse 8, beware, lest any man may spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kaya, na kay Kristo nakasalalay ang ating pag-apoy. Na kay Kristo nakasalalay yung ating pagsamba, paglapit sa Diyos Ama. Gandang gabi po, Brother Ireneo. Nawa, nagets po natin number 18 natin. Ito number 19. Worship is not an isolated act. Hindi lang basta mag-isa ka lang, but a community of believers united in praise. Hindi lang basta mag-isa, no? Not just, dapat yan, worship is not just an isolated act. Kasi, hindi lang naman pwede sabihin na is not an isolated lang, no? Lagi natin, not just, I'm sorry, an isolated act. Correct natin yung sarili ko. Ginagawa ko to medyo nagmamadali. So, ayan. Not just an isolated act, but a community of believers united in praise. Kapag sama-samang nagpupuri sa Panginoon, nag-aapoy. Pero ulitin ko, no, kahit marami kang sinasabi, nagpupuri ka kay Lord, pwedeng malayo ang iyong puso, hindi ka sumasamba. Pero kung totoo ang papuri natin, doon yung sinasabi sa Psalm chapter 22 verse 2. Yung ba yun? Sabi niya doon, but God is being enthroned in the praises of His people. Let me read lang po. Ito muna, babasahin ko. Hebrews chapter 10 verse 25. Ano sabi niya? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ang dahilan din kung bakit tayo magsasama-sama, no? Kasi malapit nang dumating si Lord. Kung noon pa man, naisulat na itong Hebrew, sinasabi nilang the day is approaching. How much more ngayon? 2,000 years ago. More or less, di natin alam kung ano eksakto talaga. Po. Paano pa ngayon? Kailangan talaga lalo tayong makipagtipon. Kaya wala tayong excuse para hindi tayo makapunta sa bahay-sambahan. Ito, Psalms chapter 22 verse 3, but you are holy, you that inhabitest in the praises of Israel. Nag-i-inhabit daw ang Panginoon sa mga papuri ng mga Israelita. Pag sinabi mong inhabitest kasi, ay dwells, mga ganun, sit, remain, and in other term po ay abide o tumitira or being enthroned. At dito nga galing yung salitang Jesus, we enthrone you. Pero ang question kasi doon, sino ba ang mag-e-enthrone kay Lord? Ang tao ba ang maglalagay sa trono ng Diyos? Di ba? Yun lang ang problema ko sa kantang yun. Pero hindi ko naman sinasabing mali siya, pero parang ganun sa akin. Ewan ko sa inyo, try nyong isipin mabuti. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Proclaim mo, pero yung i-enthrone mo siya, anong authority meron sa atin na mag-enthrone kay Lord? Hari siya. Na-dethrone, kaya in-enthrone. Pero kung ito ay figurative, maunawaan natin na dahil nga sinabi dito, that God is inhabitest in the praises of His people or yung Israel. Israel kasi, people, yun yung nakalagay doon sa ibang salin. Thou are inhabitest. So, iniano ko kasi, tawag dito, tinitingnan din natin yung mga wordings kung theologically sound ba talaga yung mga kanta. Mahalaga po talagang may critic tayo ng pagdating sa mga composition. Kailangan may theologian talaga na titingin po doon. Hindi porke may na-compose ka, maganda, pasok agad yan sa nakafit siya talaga sa Biblia. Kaya kayo, ano sa tingin nyo?
Okay lang ba yung Jesus, we enthrone you? Comment tayo dyan. Mag-try tayong mag-usap-usap mamaya. So, bagamat sabi, God is being inhabit or nag-i-inhabit, pero wala naman talagang sinabing, enthroned eh. Yashab sa Hebrew word, yung salitang yashab, to dwell, to place, to settle, para tumira. Pero yung salitang enthrone, wala talaga. Ano bang salin yon sa Psalms 22 verse 3 na enthrone yung nabasa natin? Kasi sa King James talaga, inhabites. Try nyong i-research. So, yun yung problema sa mga salin na hindi talaga theologically sound. Bagamat finifigurative nila, pero ang problema, yung nag-i-interpret or katulad nito, yung kinanta natin, ang iniisip ay naging luklukan na yung mga papuri ng tao. Ewan ko kung ano ba talaga. Figurative talaga ang ano ko doon. Okay lang, figurative. Pero it's not talaga theologically sound. Maybe meron kasing sinasabi tayo na gawin mong hari ang Panginoon sa iyong puso. Kaya dapat siya yung maghari diyan. Luklok mo siya sa iyong puso. So yung part na yon ay figurative, obviously figurative. And siguro possibly yun yan tinutukoy ko sa pagpupuri ng bawat tao dahil nandun ang Panginoon nakaluklok sa kanilang kalagitnaan. Pero hindi talaga tayong magluluklok sa kanya. Yun lang talaga eh. Ewan ko kayo, tignan nyo. Ano bang dapat doon? Yan, may comment tayo sa Zoom. Sabi ni Pastor Amador Daluyen, parang ang mali. Pero actually, gustong-gusto ko talaga yung awit na yon. Awkward sa akin yung kantang yun. Hehehe, Pastor Franco. Si Brother Allen na pinangkinggan natin is from Tacloban, Leyte. Oo nga po. So, ayan. So, comment lang kayo sa atin. Si Brother Daryl Nacario, marami ang insight eh. Ganda nga rin kunin niya na teacher ng MBS eh. Ewan ko sa kanya kung willing siyang magturo ng love gift based lang. Ibig sabihin, kung magkano lang matanggap nyo mula sa estudyante at sa school, doon lang tayo. So, mabait na yun si Brother Daryl. Chat nyo siya. Magaling din po yan sa biyaya ng Lord. Number 19. Naintindihan naman po natin yan, Wala nang dapat ipaliwanag. Hindi lang basta pag nag-iisa. Nag-iisa ka man, marami kayo, worship. Worship is not impressing others proudly but honoring God in humility. Also, parang naitalakay na rin ito kanina, di ba? Ni Brother Allen. Ayan, surrendering His will. At yung verse na yun, yung Isang Psalms mapagpalang 51, hapon sa ating 16 to 17, yan yung sacrifices of God are a broken spirit. Yun yung isa sa magandang verse doon. Dagdag na lang natin itong James chapter 4 verse 10. Humble yourself in the sight of God and He shall lift you up. Kasi pag nakita naman talaga ng Panginoon, yung Romans chapter 12, paano mo iaala yung buhay bilang isang banal at kalugod-lugod? So ang dami yon. Yung salitang banal at kalugod-lugod, it is a general term. Pero kung paano ka magiging banal, ay katakot-takot. No? Hindi natin kaya yung requirement pa lang. Si Jesus Christ talaga. Dahil yung kabanalan natin, nakaayon sa righteousness ni Jesus Christ, it is not ourselves. Kung tayo lang, wala. Hindi talaga wala tang banal sa atin kahit isa. Diba? No righteous, no not one. Yun ang sabi sa Bible. Wala talagang banal, walang matuwid kahit isa. Through Jesus Christ lang. At kailangan talaga ay pag lumapit tayo sa Panginoon, hindi yung para magpa-impress ng tao, kundi para i-impress natin si Lord. Pakunin natin yung attention ng Panginoon. So, others proudly, di ba? Hindi yung masyado tayong
proud sa sarili natin, kakayanan, kundi sa kakayanang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. But honoring God in humility. So yun nga, siyempre, pag hindi tayo proud na lalapit sa Panginoon, kundi humble tayong lalapit sa Panginoon, ay yun yung worship, mga kapatid. So continue tayo. Worship is not void of understanding but rooted in knowledge of God's Word. So, marami kasi talagang nag-worship na hindi nila naunawaan bakit sila papasok sa bahay-sambahan, bakit mananalangin, bakit kailangan paggising si Lord dapat ang iisipin mong uunahin. Sabi nga ng isang pastor, let me mention his name, Pastor Linjo. Sa kanya ko unang narinig to ewan ko kung kanino niya narinig. Pero sa kanya ko unang narinig, sabi ni Pastor Linjo, kung ano ang unang inisip mo, pagising mo, at hindi to kung ano ang unang inisip mo o hinanap mo, pagising mo, yun ang Diyos mo. O, try niyong i-analyze mabuti. Kasi syempre, dapat ang ating buhay, hindi preoccupied ng ibang bagay yan. Talagang seek ye first nga, the kingdom of God. Protos, yung salitang protos doon, pangunahin. Diba? Pangunahin. Yun yung first salita. Sabi, kahit pagising mo, pangunahin. Unang-una dapat mong gawin, si Lord. Isipin mo ang Panginoon. Or kung meron ka mang ibang gawin, halimbawa, magpe-prepare ka mag-pray, merong iba kasi bago mag-pray. Marami pa siyang, ilamos muna ako bago mag-pray. Ligo muna ako bago mag-pray. Yung mga ganun din. Pero at least, yung motivation ng ginawa niya bago siya lumapit sa Panginoon is still because of God. Paano kung paggising, yun ang problema, cellphone agad ang hawak. Cellphone ng Diyos mo niyan, delikado. Seek ye first hindi na kingdom of God. Hindi na kaharian ng Diyos. Hindi na siya ang nauna natin agad paggising. Kaya kahit sa salitang seek ye first the kingdom of God, hindi lang naman yun yung seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang Panginoon sa pera mo or sa yung tithes mo or yung pagsamba mo or unahin mo sa talento mo pagdating mo sa Lord. Dapat unahin mo yung para sa hindi lang yun Kahit paggising mo pa lang, seek ye first agad. Diba? Kaya hindi dapat void ang ating understanding kapag gagawa tayo ng mga bagay na sinasabi natin para sa Panginoon ito. Kahit naghuhugas ka ng pinggan, iniisip mo para sa Panginoon ito. Hindi ka naghuhugas ng pinggan para sa nanay mo, para sa tatay mo, inutos yan sa'yo. Isipin mo, para kay Lord yun. Para pag naghugas ka ng pinggan, hindi masabon. Kasi pag nagdadabog ka, dadami ang plato dahil basag-basag na o kaya hindi mo gagawin yung best mo kasi kung sa tao lang, minsan, kapag galit ka sa taong yun, hindi mo gagawin yung pinakamainam mo. Or ginawa mo ng pinakamainam mo dahil sa sama ng loob. Di ba? Yun ang problema. Hindi nakaalay ang iyong buhay, nakalugod-lugod at kasiyasiya sa Panginoon nung panahon na yon. Bakit? Kasi preoccupied yung heart mo Hindi mo naiuna si Lord. Hindi mo na-glorify si Lord. So yung ginagawa. Kaya nga kahit pag-inom, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Di ba? Or, sinabi dyan, kung kayo ay gagawa, whatever you do, do not just as unto men, but unto God. Diba? Yun ang sinabi Kaya dapat yung understanding natin sa mga bagay na ginagawa natin, nakaroot talaga sa knowledge natin patungkol sa ano bang sabi ni Lord? Kung bakit ko ito ginagawa? Ano bang sabi ni Lord? Ba't ako nandito sa trabahong ito? You can worship wherever you are. Ano bang sabi ni Lord? Ba't papasok ako sa bahay-sambahan na ito? Kaya mag-isip-isip ka. Ano bang sabi ni Lord? Bakit magsisindi ako ng kandila? Bakit ako magdadasal ng rosaryo ng paulit-ulit? Ano ba talagang sabi ni Lord? Magdadasal ako ng paulit-ulit o magdadasal ako na galing sa aking puso? O mananalangin? Kaya ano ba talaga ang knowledge natin? Kaya depende sa lalim din ng kaalaman, karunungan natin sa Word of God.
yung pagkakilala din natin sa Panginoon eh. Kapag hindi ka rooted sa Word of God, mababaw ang pagkakilala natin kay Lord. Kasi ang pagkakilala natin kay Lord, pag hindi nakabaon sa salita ng Diyos, nakabase lang sa mga tinatanggap natin, mga pagpapala, o kaya experience natin na nakapagtagumpay sa mga pagsubok, ay hindi yun magiging constant. Paano pag nawala yung mga bagay na yun? Minsan kasi may mga tao rang pag may pagsubok lang, doon malapit kay Lord. Pag pinagpala na, wala na. Kaya hindi rin, kahit sabihin natin na may pagsubok lang, doon ka mag-worship. Mas masusubok pa nga yung tao kapag mayroong pag pinagpala, mas maraming nawawala. Diba? Mas maraming hindi nakakatupad sa kanilang pangako. Kaya wag tayong masyadong void or ugkang o ampaw pagdating sa pangunawa natin sa pagsamba. Magtanong tayo, ba't kailangan kong pumalakpak? Kung may pumapalakpak dyan sa bahay sambahan, magtanong ka, ba't kailangan kong pumalakpak na? Yung pagpalakpak na ba yan ay para sa tao, para sa Panginoon? Para saan? Para sa kalwalatian ng Diyos? Isipin mo, kung makita mo sa Bible at ginagawa mo para sa Panginoon, hindi ka naman pumapalakpak para sa mga politiko, nagandahan ka sa mensahe, biglang pumalakpak. Para kanino ba yung palakpak na yan? Pinapalakpakan mo ba yung nagdala ng mensahe o yung Panginoon? Diba? Ba't ka sumasayaw? Bakit ka tumutugtog? Bakit ang iingay ng drum set dyan sa church? Isipin nyo, asamin nating mabuti yung pinakamalalim na karunungang maaabot natin, kaya nating abutin pagdating sa pagsamba, paglapit sa Panginoon. Kasi hindi naman limited yan ng pagsamba eh. Diba? And sometimes, mag-specify ako ng salitang pagsamba doon pagdating sa pag-aawitan at saka pagpupuro sa loob ng church, sa congregational singing. Lalo na yung tinatawag nilang praise and worship, pero hindi naman yun talaga yung praise and worship na tinutukoy talaga sa na specifically yun lang, no? May mga tao na kapag magagamit sila na tutugtog ay bigay na bigay. Pero pag nandun na sila sa baba, hindi sila makaawit. O minsan, sabi nung may narinig ako na naglilid ng pag-aawitan, sabi niya, itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. So, hinihimok niya ang taas ang kamay. Pero pag siya na yung nasa baba, pag maobserbahan mo, sinabi na nung iba, tara po ay ilapit natin ang ating puso sa Panginoon, taas natin, hindi makapagtaas ng kamay. So, hypocritical worship yung kapag nasa taas ka lang na nagagawa yung mga bagay pagdating sa baba. Hindi mo magawa. Diba? Lulundag-lundag pag nagpapaawit. Pero pag iba na yung nagpapaawit, hindi ka na lumulundag pag pag wala ka sa harapan, pag sa pulpito. So, ibig sabihin, yung iyong performance hanggang harap lang, hindi hanggang sa baba. Kaya questionably din yan sa Panginoon, sa harap ng Diyos. Hindi lang nasusukat yung ating papuri at pagsamba sa Panginoon kung saang lugar tayo ilalagay. Mas masusukat pa nga kung sa mga bagay kung saan tayo hindi nakikita at wala tayo sa spotlight. Dahil ang Diyos talagang nakatingin sa atin. Kaya evaluate natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na yung mga sinasabi nating worship leader. I-forward nyo itong sineshare natin ngayon sa kanila. Diba? Honestly, totoo yung sinasabi ko. Lalo na kapag may mga, halimbawa, yung na worship explosion, ganun. Yung mga tao, nandun lang sa dulo, sa kaduluduluhan. Nakahalokip-kip yung kamay na ganyan at nanonood. O, diba? So, ang tawag doon, worship leader, pero yung sarili niya, hindi niya ma-lead sa worship. Paano yun? Ang worship leading, paggising mo pa lang, nilid mo na ang sarili mo mag-worship. Sana kapag ang pinunta mo na rin lang doon ay para ibigay ang lahat-lahat sa Panginoon. Bigyan na rin natin. Love the Lord with all your God, with all your heart, soul, mind, and strength. Pag sinabi mong strength, pati lakas.
and that involves the body. Heart and mind, yung dalawang yan, oh, nandyan nakadwell ang spirit. Okay? Hindi lang yung spirit nasa heart pati sa mind din. Kaya nga merong spirit in mind at saka spirit in heart sa Bible. Alam niyo ba yon? Merong tinatawag na spirit in mind. Kaya yung love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, it involves the whole man, body, soul, and spirit. Open ko sa inyo itong sabi sa spirit in mind. King James Version tayo. Good evening po, Pastor Felipe from Quezon. Ayan. And renewed in the spirit of your mind. O, di ba? Spirit of your mind. Ephesians 4:28. And be renewed in the spirit of your mind. Spirit of your mind. Yung salitang spirit dyan, renewed in the spirit of your mind. Pneuma. Pneuma rin. Same. The third person of the... Kaya hindi lang Holy Spirit pang puso-puso. Isip-isip din. Kaya balance talaga Kaya isinama yung heart at saka yung mind. Pinagsama silang dalawa kasi kailangan yung dalawang yan balance Kaya nawa na gets natin At ito pa, 21, 22, 23, 24, yung mga not. 21, worship is not equal to praise. Magkaiba sila, nabanggit na natin yan. Magkaiba talaga yung worship at saka praise. At may 5 tayong binigay na mga differences. At least ata yun. Not only 5, more than 5. So, let me recap. Pag sinabing worship, at pag sinabing praise muna. Pag sinabing praise, it involves our body. Kaya lahat ng salitang praise sa Bible, it involves our body, physical. Diba? Singing, bibig. Dancing, paa, kamay. Lifting up the hands, yung 5 forms of praise. Anong sabi doon? Yada, Yehuda, throwing the hands. Thanking, no? Yun din yung thanksgiving, ibig sabihin ng yada At saka, Shabak, kneeling. Shabak is kneeling down, vowing, vow, ulo, vow, di ba? Kneeling, kamay, tuhod. So, body, lahat, external Ano pa? Sabihin nyo, clapping, kamay. So, clapping is also praising. Pagbanggit ng mga kabutihan ng Diyos, anuman, ikaw ay makapangyarihan. Still, you are confessing, you are using your mouth. So, praising din yon. Thanksgiving is also through your lips. Thanksgiving, magbibigay ka rin sa magitan ng iyong mga kamay. Kaya, praise is naka-involve sa praise, puro katawan. Pag worship, spirit. The Father seeks the true worshiper, those who will seek Him in spirit and in truth. Those who will worship Him in spirit and in truth. So, ang worship ay in spirit, not in body. Okay, so magkaiba. It is not equal to praise. Okay? Clear po ba tayo doon? Ang praise, kahit walang relasyon kay Lord,
ang relationship lang as a creator. Ang worship, kailangan anak ka niya. Pag hindi ka anak, hindi ka true worshiper. Kailangan ay anak ka ng Diyos. Kaya nga true worship. Spirit, who will worship Him in spirit and in truth. So clear na naman tayo doon. Nabanggit na natin kanina. Worship is not the slow song. Yun nga, praise and worship. Pag sinabi mo praise, mabilis. Pag slow, worship. So, tanggalin na natin yun sa isip natin. Pastor, ganun kami gumawa ng line-up. Yan, correct tayo, no, ni Pastor Jeron. Ewan ko kung nakasabay-bay pa rin si Pastor Jeron. Hindi line-up ang tawag doon. Ang tawag doon ay repertoire. Repertoire o repertoire. Yun yung spelling niya. Sequence, pagkakasunod-sunod, naunawaan natin yun. Kung ano yung sequence. Yung line-up, yung set ng songs, pwede, set of songs, pero ang tawag doon ay repertoire. Sa ano yan sa music terms, musical term. Siguro dahil naging ano siya, normal nang tinatawag at tinanggap na natin dahil church context, madalas nating sabihin line up, ano line up mo. Pero repertoire talaga ang pinaka-appropriate pagdating sa music. Siyempre, nandito kayo sa course na theology of, nasa course ng music and arts, di i-correct natin kung ano yung talagang dapat na gamitin. Pero dahil nakakabulol, sige, okay lang. Naintindihan namin kung sabihin nyo ay line up. Baka nahirapan pa kayo spelling kasi talagang spelling yan R-E-P-E-R-T-I-O-R-E. Repertoire. Yun ang spelling niya. So worship is not the slow song. Ano po? Paano, Pastor, ang sasabihin ko? Sabihin mo yung slow. Ano yung mabagal na? Ano yung ano natin, slow beat na awit? Kasi mabilis man o mabagal, still that's worship kung naka-intune yung ating puso. Kasi hindi naman song ang worship. Okay? Because worship is not the music and worship is not the song. Na italakay na rin ni Pastor Jeron yun Diba? Worship is not the music. Hindi yung kapag may tugtog lang, yan na, tara, praise and worship na, mag-worship na tayo. Kanina pa kayo nagwo-worship! Kapatid, pag-gising nyo pa lang kung nakaalay ang inyong buhay. And worship is not proud. Nabanggit na rin kanina yun, worship is not proud. Kasi, marami pa nga actually, mayroon akong nabasa na book na inihalin tulad niya yung worship sa tabernacle. Diba ang tabernacle may tinatawag na outer court, then may inner court or holy place and the most holy place. Okay? Parang sinabi niya sa worship daw parang ganito. Parang pagpasok ka sa tabernacle, yung outer court, yun yung labas o laman, katawan. So magbigay ka ng mga papuri sa Panginoon at magpuri ka, ibigay mo yung laban mo kay Lord. Kaya maiingay muna, masasaya, palakpak, bigay mo yung lakas mo kasi outer daw So parang ang katawan natin ay parang, di ba, templo din tayo ng Lord, tabernacle din tayo. So yun, doon nakalitulan. So ang tawag doon is figurative, naging figure ng tao. I'm just sharing this book. And then, hindi lang nagtatapos sa pangkatawan. So pag na-offer mo na yung katawan, minsan kasi kapag pinagod mo yung katawan mo or ginutom mo, 'di ba ganun sa fasting, pag nag-fast ka, bababa yung spirit, yung flesh mo, pagod yung flesh mo and then yung spirit mo mas makakapag-focus ka doon. At kung masustain man yung flesh mo dahil sa spirit mo, and that's the move of the Lord. Kasi hindi na talaga dahil ikaw yun, dahil kung sa katawan lang, pagod ka na, kung sa flesh lang, pag gutom ka, hindi ka na makakilos. Pero dahil sa Espiritu ng Diyos, so nakadepend ka na. Papasok na dun sa sa holy place or yung tinatawag na inner court. At dun sa inner court na yon, yun daw yung soul. So yung soul, nandun ka na sa soul part, heart and mind. So body, and then sumunod yung heart and mind, and iaalay mo sa Panginoon puso mo and yung isip mo, tuon mo na kay Lord. And then, pagdating dun sa pinakagitna, yung spirit, ayun na, yung kapuspusan, yung consummation, the fire of the Lord. And sometimes they are calling it ecstasy.
Ex means out, and stasis yung stand mo, yung stance mo, para kang lumabas. Alam niyo yung minsan pag talagang puspos ka sa Panginoon maawit, talagang nararamdaman mo parang may makapal na nakabalot sa iyo na presensya ng Lord, at kinikilabutan ka o tumatayo yung mga balahibo mo, parang binubusan ka ng malamig, goosebumps, ganun. At kahit ikaw yung parang umaawit, parang lang lumilipad, no? 'Di ba? Yun yung tinatawag na ecstasis. Yung stance na talagang you are in the spirit. Kahit sa prayer ganun din, 'di ba? Sabi sa Bible, the spirit helps us to pray. So praying in the spirit ang tawag doon. No? Kaya ang prayer in the spirit, hindi yun lang mga nagtatangs lang na pag nagtatangs, praying in the spirit. Hindi lang yun yung praying in the spirit, mga kapatid. Ang praying in the spirit, basta tinulungan ka ng Panginoon na ipag-pray, pinaalala niya kung sino yung mga dapat ipag-pray. Yung praying in the spirit yun. Nakapokus yung ating sarili sa Panginoon. So worship is not the music, okay? At saka naintindihan na natin siguro yung kung bakit minsan sa iba namang hindi ko sinasabing yung salitang ecstasy ay biblical, pero yung na-experience lang, pinapaliwanag ko sa inyo. Kasi sa ibang religion, ganun din may iba silang nararamdaman na ganun na para bang sobrang meditation nila. Lumalabas na yung kanilang kaluluwa daw, naglalakbay kung saan, 'di ba? So sa atin, hindi man tayo yung lalabas na wala na tayo sa sarili. I'm not telling na ganun nga. But sometimes may nafi-feel tayo na tila baga talagang hindi na sa atin. And that's our deep connection na in the spirit. Kaya kahit minsan pag nagpe-pray tayo na ganun, parang wala tayong kapaguran, that is praying in the spirit, that is worshiping in the spirit. Parang nakarating na tayo sa tinatawag na most holy place ng Panginoon. Pero hindi sa magitan ng tabernacle na kailangan pasukin mo, but because of the tabernacle na katawang ito, no, itong sarili natin. So, naibaba mo na yung focus ng laman, yung mga tawag ng laman, lahat, naibaba mo na, yung kaluluwa mo, na i-surrender mo na. And then yung espiritu mo ay talagang bumukas talaga. Talagang ramdam mo na bukas ang langit ng panahon na nagpupuri ka kay Lord. Kaya ang revival, mga kapatid, hindi yan nakadepende kung sino yung nagpapaawit. Nag-share ako minsan. Kasi totoo ito. Hindi pa ako pastor noon. Ako ay gitarista sa loob ng church. Pagkatapos ng pagsamba, paglabas namin, may lumapit sa akin na isang architect, sabi niya, grabe, yung awit, hindi ako na-bless, walang anointing, sabi niya ganun, wala daw anointing yung nagpa-awit. At sabi ko sa sarili ko, ano bang habol nitong taong to? Hindi ko na binanggit sa kanya, no? Sa isip ko lang, ano bang habol nitong taong to? Yung anointing o yung the anointed one? Kaya nag-post. Ang pagsamba, di ba, kung bakit tayo sasamba sa Panginoon? Dahil sa Panginoon, hindi dahil sa tao. Kaya ang focus ng ating pagsamba is not for us to be blessed. Ay, hindi ako na-bless. Hindi yun. Hindi pagsamba yun, hindi ako na-bless. Bakit? Ano bang pagsamba para i-bless ka? Yung blessing, yan bonus na lang yan dahil sumamba ka sa Panginoon, binless mo si Lord. Kaya hindi tayo ang center, hindi tayong focus, hindi tayong focal point, hindi tayong bida, hindi tayo ang mag-glorify kapag sasamba. So, we don't come into the church just to be blessed, but to bless the Lord. We don't pray to be blessed, but to bless the Lord. We worship God, not to be blessed, but to bless the Lord. Kaya tama yung sinasabing, we praise God because of who He is. Sinasabi natin kung may nagagawa niya, but we worship God because of because of what He has done pala yung sa praise. Pero kahit who He is, pag binabanggit mo kung sino siya, ganun din .
Kaya yung worship na sinasabing, yung worship ay for who He is, dahil siya ay siya, tama rin naman. Because God is I am. Pero actually, wala talagang, walang isang absolute na makikakatumbas ng reason talaga na isang word or sentence kung bakit tayo kailangan sumamba sa Panginoon. Talaga ang hirap. It will took maybe all our life talaga na maranasan talaga kung kailangan makompleto muna yung buhay natin at pakita natin siya. Yun na siguro natin, eto talagang dahilan. Di ba? Oo, siya ay siya talaga. Because sabi nga ni Lord, I am. At anong pangalan mo? Ang sabi niya, I am. Alam niyo kung bakit I am? Pag sinabi mo kasing I am, bahala ka na magdugtong. I am the healer, I am ganito. Ang hirap kasing maglagay ng kung ano yung pangalan, magiging limitado lang sa pangalan na yun yung tao eh. Di ba? Halimbawa si Jacob, supplanter. Kasi yun yung ano niya eh. O si Samuel, because he is the gift of God, niregalo siya dahil ni-request siya. Yun yung ibig sabihin ng Samuel eh, requested eh. Ni-request siya ng Lord, binigay kay Hannah. Samuel, di ba? So, naka-specify lang doon. Si God, pag nilagyan mo ng pangalan, na-specify lang siya doon. Jehovah Rapha, healer, ganun. Jehovah Jireh, provider. Kaya yung salitang I am, yun talaga yung perfect na name para sa kanya eh. Kasi wala talagang expression. Hindi limited sa pangalan na iisa lang. That's why the name of God is I am. Yun ang sinabi niya. Kaya pagsasamba tayo dahil siya. Oh, tama. Dahil siya. Kaya ang hirap madugtungan. Kaya buong buhay natin ng may aalay, karugtong nung pangalan niya talaga, buong buhay natin. Kaya sumasamba tayo sa pangalan ng Panginoon. Lumalapit tayo sa ngalan ng Panginoon. Iinom tayo, kumakain sa ngalan ng Panginoon. Kahit si David, lumaban siya kay Goliath sa ngalan ng Panginoon. Sabi niya, sa pangalan ng Panginoon. The name of Yahweh. Kaya ang worship ay napakalalim na bagay. It will take our whole being. Let me share yung love the Lord your God with all our heart, soul, mind, and strength. Totoo na kailangan hindi tayo ang worship ay emotionalism. Totoo yun. But it doesn't mean na mag-worship ka na walang emotion. Kasama yun, kapatid. Hindi mo pwedeng sasabihin na worship is not emotion. Hindi pwede kasi kasama yun eh. Mali din yun para sa akin na, ewan ko, tatanungin ko kayo, express nyo kung mali ako, tatanggapin ko naman. Na hindi sa emotion ang, hindi nakabase sa emotion, pero kasama yun eh. Hindi doon naka-base, hindi doon naka-root, pero kasama yung emotion. Alam ka namang, aawit ka sa Panginoon, lalapit ka sa Panginoon, wala kang emosyon. Diba? Nilikha pa tayo ng Panginoon na may emosyon. Bakit? Kung iiyak ka sa Panginoon, nasasamba, di umiyak ako, masaya ka. May emosyon. Masaya man o basta may emosyon. Ang paglapit sa Panginoon, kasama yun. Kaya nga, love the Lord your God with all your, inuna pa nga yung salita, with all your, heart. Pag sinabi mong heart, that includes your emotion. Tama ako, mali. So, may emotion. Heart eh. Love the Lord your God with all your heart. Kung sasabihin natin worship the Lord, because yung love, ang expression ng worship is love eh. Hindi ka pwedeng sumamba na wala kang love sa Panginoon. Anong klase namang relationship meron tayo na sasamba tayo kay Lord tapos wala tayong love sa Kanya? So, love the Lord with all your heart. So, may emotion. Lahat, 100% ng emotion mo, bigay mo kay Lord. Pero hindi emotionalism. Okay? Hindi yun ang motivational factor. Imbalance kasi kapag puro emosyon lang ang paglapit natin kay Lord.
Maraming lumalapit kay Lord, daladalang emosyon, pero wala namang malalim na pundasyon. With all your heart, with all your mind. Also, kasama yung mind, balance. Isipin mo din, no? Yan ba talaga yung paraan ng pagsamba? So, with all your mind, with all your soul, heart, soul muna, with all your soul, heart, with all your soul. So, soulical, soul, ibig sabihin ng soul, ay nandun yung will mo, nandun yung tinatawag na intimacy mo kay Lord, soul eh. Kasi yung intimacy nasa soul yan. Kung papapalapit ka talaga sa tao, hindi. And ano pa ba yung nasa loob ng soul? Yung will natin. Sometimes sinasabi nga nila, pati yung emotion nandun din sa soul. Kaya yung soul ay nasa between ng with all your heart, with all your mind, with all your soul. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yun yung apat na yun eh. So, heart, soul, mind, and strength. At yung heart at saka yung mind, di ba sabi din doon kanina nandun yung spirit ni Lord. Actually, nasa buong pagkatawang spirit ng Lord. Pero dahil dalawang yun yung nagfa-function para paganahin ang buong katawan din natin. Yung pinaka-main, no, ay nakaalay din dapat sa Panginoon. So, heart, soul, mind, intellectual, kasama din yung intellect natin sa worship. So, worship is not critical worship. Kasi masyado minsan kapag critical, pati yung mga mali, nakikita natin sa worship, mali ito, mali yan. O, delikado din tayo doon, ano? Kaya balance nga eh. Kung may mapansin man tayo, kahit sa mga sermon, sumamba, tapos dahil nag-aral ng homiletics. Kasi, share ko lang sa inyo, na-experience ko rin ito eh. Pansin ko, dahil ako'y teacher ng homiletics sa Bible School, year 2008, 2009, teacher na rin ako ng homiletics noon sa Iconics. Matagal na akong teacher ng homiletics. Kahit ibang church, pansin ko, parang masyado na akong nagiging critical. Masyado na akong naging critic. Mali ata to. Hindi to homiletical. Pero pansin ko, yung mga katabi ko naman, sila, namumove sila, napupuspos. Kaya dumating yung point, sabi ko, Lord, ako na ata ang mali. Hindi yung nag-share. Kaya yun ang delikado sa mga masyado nag-aral. Tapos, lumalaki na ulo. Marami akong napapansin na gano'n. Ang hirap din kasi na ang ating pagiging edukado, kahit sabihin natin sa Biblia, palagi na lang tayo ang tama. Kahit hindi ka na nagiging mabait na tao. Hindi ganun eh. Balansehin natin, kapatid. Pa-check natin yung heart natin. Kaya ang sabi ko nun, prayer ko nun, Lord, pag nakakita na ako ng mga ganito, ang gagaling na theologian, pero ang yayabang. Tapos, kung tumrato naman ng tao, parang edukado lang, pero walang modo. Biblia pa naman. Doon ako nagkaroon ng takot din na wag sana ako maging ganun. Pero unti-unti, parang nagiging ganun naman. So, nagpa-heart check tayo kay Lord. Hindi ibig sabihin na marami ka nang alam. Hindi mo tatanggapin yung mga simpleng bagay. Kung hindi ka pa rin naantig sa John 3:16 na pinaka-basic. At hindi si Kristo ang tuon kung bakit ka sasamba sa Panginoon. Maliligaw ka. Kahit sabihin natin natatagpuan ka sa loob ng bahay-sambahan o iglesia. Still naliligaw ka. Maybe you're inside the kingdom but you are lost in the kingdom of God. Alam mo yun? Yung para kang nasa isang kaharian na naliligaw sa loob dahil hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Kaya, sa kaharian ng Diyos mga kapatid,
pababaan talaga yun, hindi pagaling. Babanalan talaga siya. Hindi siya pataasan. Nawa na intindihan natin. At yun talaga yung worship. Worship is not proud. Habang dumadami ang alam natin, dapat mas lalo tayong yumuyuko na parang kawayan. Mga palay na mas mabigat, mas yukong-yuko. Kung sino man minsan yung mas maiingay, kahit sabihin mo mas marami silang natapos, mas marami silang alam, mas nagiging hangal yun sa harap ng maraming tao. Kaya minsan, ang tunay na marunong, sila pa yung mas tahimik. Kaya yung mas tahimik na tubig, pumili kayo ng ilog, yung mas tahimik na tubig, pag binato mo yun, malalim. Kasi yun yung malaman. Yung may ingay na ilog, yan yung mabababaw. Tama ako, mali. Diba ganun din daw yung lata? Kapag yung lata maingay, walang laman. Puro titulo lang yan. Pero hindi dinala sa puso. Nasa utak. Kaya dapat sa pagsamba, balanse tayo. Gamitin natin yung 4 na in-advise ng Lord kung paano natin mahalin ang Diyos sa pagsamba. Love the Lord your God with all your heart, emotionally, with all your soul, solically, with all your mind, intellectually, and with all your strength, that is physically. Kaya kahit katawan, kasama din sa pagsamba. Kaya nga sabi sa Romans chapter 12 verse 1, offer your bodies. Hindi sinabing offer your life, body. Katawan yung sinabi. Offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And dito na ako magtatapos sa salitang, I beseech you, my brethren, by the mercies of God. Mga magkakapatid sa Panginoon ang tunay lang na sumasamba. At hindi natin maiwasan na meron sa loob ng kapatiran na maaring hindi pa yan tunay na kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na sa isang bahay-sambahan, sa isang church, ay lahat yan ligtas na eh. Hindi natin yan talaga hindi natin yan pwedeng ialis sa isip natin na isipin mo lahat yan ligtas na. Personal talaga yan. Marahil maide-declare ng isang pastor, maide-declare natin na ligtas na tayong lahat. Pero sa harap ng Panginoon, siyang nakakaalam. Lalong-lalo na kung ang kaligtasan niya ay hindi naman nakikita sa bunga. Kasi ang bunga ng kaligtasan ay yung mabubuting gawa. Kaya kahit 10 taon na yan sa loob ng church, o palipat-lipat yan ng denomination, sekta o religion, at walang nababago sa buhay. Nagpapalit lang yan ng relihiyon. Hindi pa talaga yan nabago. Hindi pa talaga yan tunay na sumasamba. Yun yung lalim na hinahanap talaga yung true worshiper. Yung sumasamba sa spirito at sa katotohanan. Kaya ilang beses na tayong nagpalit-palit ng relihiyon or palit-palit ng bahay na pinagsasamba. Tanungin natin sarili natin, talagang ligtas na ba ako? Diba? Kung nagbago ka nga talaga. Kung may bunga ka nga ba talaga ng banal na Espiritu. Hindi ibig sabihin na nakakakitaan ka ng gift of the Holy Spirit, ligtas ka na. Hindi yan ang ticket mo papunta sa langit. Kahit mag-alapropeta ka dyan, kapatid. Kahit nagtatangs ka pa. Kasi sa Biblia, Matthew chapter 7, verse 21 to 22, di ba't maraming magsasabi, Panginoon, di ba't nangaral ako? Di ba gift ang teaching? Di ba? Gift of the Holy Spirit. Yun. Direct from Jesus, Ephesians chapter 4, verse 11. And He, si Jesus Christ nito, gave some apostles, pastors, evangelists, apostle, prophet, evangelists, pastors, and teachers, di ba? Teacher, yung teaching. Di ba't kami nangaral?
At sabi doon, prophecy. Prophesy pa nga eh. O di ba ano yun? Gift of the Holy Spirit. One of the 9 gifts. Vocal gifts. Prophecy, interpretation of tongues, and speaking in tongues. That is vocal gifts sa 9 fruit. Power gifts is faith, miracle, and meron pa yung revelation gift. At yun eh, revelation gifts. Knowledge, wisdom, discernment. So, ano ba talaga? Kahit meron ka ng mga spiritual gifts, tulad nung sa Matthew chapter 7, nangaral, ginamit pa, sabi niya, nagpalayas ng mga demonyo. Di ba? It took a lot of faith para mapalayas ang demonyo. Pero, it could be not the saving faith. Kasi hindi lahat ng faith nakakapagligtas. Kasi kung lahat ng faith ay nakapagligtas, di ba ang diablo ay nananampalataya at nangangatal pa? Yun ang sabi sa Bible. Kaya it's all by the mercies of God. Hindi dahil nasa loob ka ng kapatiran, 100% kang kapatid. Tignan natin sarili natin. Pwede mong pikiin ang spiritual gift, pero ang fruit of the Spirit, hindi mo mapepeke yan. Yung love, number 1, love. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yang 9 fruit of the Spirit, hindi mo mapepeke yan. Lilitaw at lilitaw talaga yan sa circumstance kung talagang tunay kang anak ng Diyos. That's why ang sabi ng Panginoon, back tayo, Matthew chapter 7 yun eh. Tignan niyo Matthew chapter 5. Ang sabi niya doon, na ay, yun lamang bang papansinin? May pumapansin sa inyo. Love your enemies, sabi nga niya doon. Pray for them. Kaya, ang sabi niya doon, sila yung mga tunay na anak ng Diyos. Yung mga taong kayang mag-bless ng kanyang kaaway. So, doon pa lang sa love, pag sinabi mong love, namimili ba yung love mo? Hello? Si Jesus Christ, hindi namili yan ng love. Babaeng mababa ang lipad. Kahit mga bakla at tomboy sa panahon ngayon, kaya nyo ba yung yakapin? Kaya nyo ba yan ilapit sa Lord? Or diring-diri ka sa kanila, kung mag-comment ka sa mga ganong tao, may love ba? Mararamdaman ba nila yung love na yon? Even though, yung merong tinatawag na rebuke is better than love. Pero isipin nyo, kung mawiwin mo ba yung kaluluwa sa proseso mo. Kasi sa evangelism, pag lalapit tayo sa Panginoon, bilang pagsamba natin kay Lord, kasi ang pagsamba, paglapit niya ng kaluluwa, huwag kang gagamit ng sima na walang uod. Hindi ka pwedeng mamingwit na sima lang yun nandyan. Lagyan mo ng bulate. Yung bulate na yun, yan yung fruit of the Spirit. Gagamit ka ng fruit of the Spirit to touch the hearts of men. Kailangan mag-manifest yung banal na Espiritu. Yung tinatawag na love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nandun yun sa paghayo. Kaya, kamusta tayo kapatid? How we worship the Lord. Do we worship so proud na meron kang spiritual gifts? O do you worship humbly in sight of the Lord because of the fruit of the Spirit? Because beyond those, there's no such law. Yun ang sabi sa Galatians chapter 5. Kaya purihin ang Panginoon. At hopefully, sipagin ako na may session 7. Pero hanggang 6 na lang tayo. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Alam ko na meron naman tayo sigurong natutunan. Kaya purihin ang Panginoon. Gusto ko rin sana i-share sa inyo yung dynamics of worship. Pero pag-pray natin. Bonus na lang siguro yun. Hanggang 6 lang talaga tayo. Dynamics of worship. Dito mo malalaman yung relationship kasi ng tao kung totoo din ba yung worship niya because of these 3, yung tinatawag na passion, commitment, at saka yung intimacy.
yung tatlong yan ang magpapakita ng true love mo sa Panginoon as your worship. Bakit may mga tao daling magsawa? Dahil siguro kulang ng isa. Pag may kulang dyan sa tatlong yan, may problema. Kasi sa pag-ibig, itong tatlo ang bubuo ng consummate na pag-ibig, yung all-consuming fire, the love of the Lord, and the worship. Yung intimacy mo sa Kanya, yung passion mo sa Kanya, at yung commitment mo sa Kanya. Tatlo yon. Hindi pwedeng wala yung isa dyan. Tingnan mo, sa relationship relationship lang. Pag intimate kayo, wala yung passion. Ibig sabihin, hindi naman ganun hulog yung loob mo sa Kanya. Intimate lang kayo. At wala kang commitment sa Kanya. Ibig sabihin ng commitment, hindi kayo. So, ibig sabihin, kaibigan lang. So, sa relationship, intimate lang kayo. Diba? So, intimacy, sa tatlong yan, walang passion at walang commitment. Intimacy lang meron. Friendship love yun, tawag doon. Brotherly love. Pero kapag nag-commit ka sa friend mo, intimate kayo, close kayo, tapos, ano ka rin, tawag dito, yung intimate and may passion ka, pero wala kayong commitment sa isa't isa. Ayaw nyo mag-commit sa isa't isa. O di ba? Meron ding tawag diyan. Intimate kayo, wala naman kayong commitment sa isa't isa. So di ba, ang tawag ng iba doon MU. Pero ang hirap pa kasi ng ganun. Kaya kay Lord, hindi pwede yung on fire ka kay Lord pero wala kang commitment sa church. Hindi healthy 'yon. Anong klase yung relationship na walang commitment? Di ba? Naintindihan niyo ako? Kasi kapag makikipag-commit ka kay Lord, para ka rin nagbigay ng matamis mong oo sa kinumitan mong bagay. Kung sa paglilingkod, nag-oo ka doon, kamusta yung relationship mo kapag hindi ka committed sa bagay na inuuhan mo? Diba? May problema sa relasyon yung ganong tao. Lalo na kung walang passion. Diba? Wala yung nararamdaman. Committed ka, tas close kayo. Ibig sabihin, every Sunday, kitang-kita naman close kayo. Every Sunday, nandun ka sa loob ng church. Committed ka, pero yung heart mo ang layo. Delikado lalo yan. Wala yung passion. Ano yan? Mechanical love. Yun na yung worship na mechanical. So, ang hirap din yung ganyan. Madali yan magsawa pag nasubok yun, wala. Kasi yung passion yung tinatawag na gustong-gusto eh. Yun na yung tipong kahit wala ka nang tinatanggap, gumagawa ka pa rin. Sa trabaho, ganun yung mga passion. Pag ang trabaho mo, passion mo, gustong-gusto mo talaga, kahit minsan, kahit wala kang bayad, kaya mong gawing maghapon. Pero yung trabaho mo na trabaho mo lang na hindi mo passion, dahil yan lang yung napag-aralan mo or yan yung sinabi ng magulang mo, dali mo magsawa dyan. Ang tawag dun is job. It's not your work to do. It's not your passion. Kaya ang Lord, siya dapat talaga yung passion natin. Intimate tayo sa Kanya. At committed tayo sa Kanya. Importante yung commitment. Yung commitment na yan, pataas yan ng pataas. Diba? Sa friendship, sa hanggang sa maging father. Father mo na siya. Habang tumataas yung commitment mo, di ba sinabi ng Lord, si Jesus, friend mo, okay yon friend. Pero hindi natatapos doon. Hindi natatapos doon. Friend, di ba? Savior, okay yon niligtas ka. Pero kamusta yung salitang king? Pag sinabing king, kung ano sinabi ng hari, hindi mo pwedeng baliin. Parang yung tipong mamamatay ka kapag hindi mo sinunod. Yun yung king sa monarchy, sa kaharian. Pag may hari, tapos may sinabi siya, tapos di mo sinunod, ugot ulo mo eh. Kaya yung reverence sa Panginoon, yung honor mo kapag sa relationship mo, yung commitment mo sa Panginoon dahil siya yung hari. Naglilingkod ka sa kaharian ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. Hindi naman pwedeng sabing kingdom yan na walang king. Eh. Diba? Kaya sabi na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Bakit hindi sinabing seek ye first Jesus Christ and His righteousness? Because Jesus Christ is God's righteousness. Because Jesus Christ is the King in the kingdom. Meron bang kingdom na walang king? Hindi kingdom yun. Dam lang means dominion. Kingdom means king's dominion, king's authority.
kung saan nandoon ang hari, yun yung kanyang pinagaharian. Ang nature ng hari, kung ano makita niyang teritoryo, sinasakop niyan. Di ba? So, maraming naglilingkod sa kaharian ng Diyos pero ligaw. Di ba? Kaharian pero hindi siya ang nagiging hari. Kaya, meron akong correction din sa mga nagsasabing naglilingkod ka sa kingdom ni Lord pero hindi sa king. Baka ibang kingdom yun, hindi kingdom ni Lord yun. Kasi automatic pag sinabi mong kingdom of God, ay nandyan si God, nandun yung king. Hindi pwedeng maalis yung king, si Jesus Christ sa kingdom niya. Kaya pag sinabi mong baka naglilingkod ka na sa kingdom, hindi na sa king. Ibang kingdom yon, hindi kingdom of God. Pag sinabing kingdom of God, hindi pwedeng wala yun. Si Jesus Christ, dapat siya yung nakaluklok. Siya yung center ng worship natin. Siya yung center ng life natin. So, hopefully, may natutunan tayo mga kapatid. Kaya kahit saan tayo naroon, trabaho man yan, pamilya, sa anuman ng posisyon mo sa buhay, bilang ama, asawa, paghari mo si Jesus Christ. Lahat ng salita niya patungkol sa aspeto ng buhay mo, kung ano yung tinalakay niya, yun ang sinusunod mo. Kaya mong gawin dahil para bagang pagagalitan ka niya, mamamatay ka pag hindi mo sinunod yung hari mo, ay alam mo rin yung mga iniutos niya kasi king siya nga ang king. Diba? At ang kautusan sa kaharian ng Diyos, isa lang naman ang kautusan. Sa kinapal-kapal ng Biblia, ang sabi doon, love your neighbor as you love yourself. James chapter 2 verse 8, ang sabi doon, for the royal law. Diba? Ang royal law na tinatawag doon is, mabuti kung sinusunod nyo ang kautusan ang kautusan sa kaharian, sabi na doon, o ang utos ng hari, sabi sa ibang Tagalog, you do good when you do this. Sabi niya doon, this royal law, ano yun? That you love your neighbor as you love yourself. Kaya yung love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself, hindi mo pwedeng pag-iwalayin yan. Yun yung tinatawag na royal law, love. Kaya kapag wala kang love sa ginagawa, you are not worthy worshiping the Lord. So, praise God. Nawa, naintindihan natin mabuti. So, whatever you do it with love. Do it for the glory of God. Do it not just as unto men, but also as unto God. Yun ang sabi sa Bible. So, purihin ng Panginoon. So, we will end on that. Kung meron kayong tanong, open na tayo sa question.